Magandang araw, Pilipinas. Ako si Chin at ito ang inyong paboritong balitaan, Pilipinas Ngayon. Magandang araw din, Chin. Ako naman si Fatima. Sa mga sumusunod na minuto, tatalakayin natin mga maiinit na balita at kaganapan sa ating bansa. Bagyong Karding, malalakas na ulan, nagdudulot ng pagbaha sa Luzon, babala sa pagguho ng lupa. Lokal na pamahalaan nagbigay ng babala sa paglikas dahil sa Bagyong Karding. Gobyerno nag-anunsyo ng bagong budget para sa 2024 nakatuon sa pagpalakas ng ekonomiya. Pagtaas ng dolyar kontra piso nagdudulot ng pag-alala sa mga negosyante at mamamayan. Ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Pilipinas Ngayon. Naku, mas lalong dumadami ang kaso ng virus na yan. Oo nga po, nanay. Kaya kailangan natin mag-ingat, lalo na't masama yan sa atin. Kaya lagi tayong mag-ingat. Opo, nanay, para hindi tayo makaranas nito. Lalong mag-ingat at panalitihing malusog ang katawan, isang paalala mula sa health organization at ng himpilang ito. Muling nagbabalik ang Pilipinas Ngayon para sa balitang panahon. Karding, nag-aalboroto, Luzon, binaha, babala sa pagguho ng lupa. Genre, ibalita mo. Salamat, Chin at Fatima. Ngayon, itutok natin ang ating pansin sa kasalukuyang sitwasyon sa mga nagpapatuloy na bagyong tumama sa bansa. Ang bagyong Karding ay nagpapatuloy na nagdudulot ng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon na nagresulta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang masamang panahon sa sumusunod na mga araw. Para sa balitang panahon at ang dulot ng Bagyong Karding, nagdulot ng pagbaha, nasaktan sa Quezon at Aurora. Darby, ibalita mo. Ang mga lokal na pamahalaan ay nagbigay ng mga abiso sa mga residente sa mga apektadong lugar na bumaba sa mga babang bahagi at manatili sa mga education center kung kinakailangan. Sa ngayon, mayroon mga ulat na nasaktan at dahas na dulot ng pagbaha sa ilang mga bayan sa Quezon at sa Aurora. Mahalaga ang pagtutulungan sa ganitong mga pagkakataon. Nakita natin ang lakas ng loob ng ating mga kababayan sa pagtulong sa isa't isa sa kabila ng mga hamon. Oo, at hindi lamang ito ang mga kaganapan sa nakaraang linggo. Mayroon din tayong malagang impormasyon tungkol sa mga balita sa ekonomiya. Genre, maaari mo bang ibahagi ang mga detalye? Para sa Balita Ekonomiya, ang gobyerno nag-anunsyo ng bagong budget para sa 2024. Genre, ibalita mo. Oo, Fatima. Sa mga balita naman sa ekonomiya, ang ating pambansang gobyerno ay nag-aanunsyo ng bagong budget para sa taong 2024. Ang pundo ay nakatuon sa mga proyekto para sa infrastruktura at programa para sa agrikultura upang suportahan ang mga apektado ng mga nakaraang kalamidad. Ayon sa mga aspekto, inaasahan ito makakatulong sa pagbawi ng ating ekonomiya. Para sa balitang dolyar, tumaas kontra piso, nagdudulot ng pag-aalala. Darby, ibalita mo. Bukod pa rito, tumaas din ang halaga ng dolyar kontra piso na nagdudulot ng pag-alala sa mga negosyante at ulalong mamamayan. Makaasa tayo na ang ating mamabatas ay tututok dito upang mapanatili ang stability ng ating ekonomiya. Napakahalaga ng impormasyon ito para sa ating mga kababayan nag-alala sa kanilang mga hanap buhay. Tumpak, Chin, higit pa sa mga balita, mahalaga ang pagkaroon ng tamang kalaman upang makapagdesisyon ang mga tao sa kanilang mga gawain. Balikan natin ang mga susunod na kaganapan sa ating programa. Ito ang inyong paboritong balitaan, Pilipinas Ngayon, manatiling nakatutok. Magandang araw, Pilipinas!